Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po muli sa ating YouTube channel, Pinas Balita. Muli po maghahatid ng update sa lagay po ng ating panahon. But before that, huwag niyo munang kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Mga kaibigan, isang ganap na nga na bagyong Dante, yung minomonitor natin na low pressure area. Pero kung titignan niyo mga kaibigan, iba yung direction ho niya. Napakaliit po ang tsansa nito na tumama po sa ating kalupaan. Ito namang isang low pressure area ay may tsansa mga kaibigan na mabuo bilang isang ganap na bagyo within the next 24 to 48 hours. Pero may mga senaryo tayong tinitignan dito mga kaibigan. Ito namang isang LPA dito po sa may bandang baba ng silangan mga kaibigan ng ating bansa ay wala naman pong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero i-consider pa rin natin yan na banta hanggat nakikita po natin sa monitor radar natin. Sa ngayon mga kaibigan, ang pinaka-lokasyon po nitong si Bagyong Dante, huli siyang namata na may layo pong 1,005 kilometers east of extreme northern Luzon. Mas lumakas na ito sa 55 kilometers per hour. Isang ganap po na tropical depression. Within the next 24 hours naman mga kaibigan, 990 kilometers east of extreme northern Luzon pa rin siya. Nasa 65 kilometers per hour at naging isang ganap na tropical storm. Within the next 36 hours naman, tatahakin naman niya ang lugar na meron pong lakasyon na 815 kilometers northeast of extreme northern Luzon. Meron pa rin lakas ng hangin na 65 kilometers per hour. Isang ganap pa rin na tropical storm mga kaibigan. Within the next 48 hours, 735 kilometers northeast of Itbayat, Batanes, 65 kilometers per hour at meron na lamang siyang tropical storm category. Sa mga susunod din mga oras, within 72 hours mga kaibigan, 60 to 72 hours ay lalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So nating to worry sa magiging epekto o senaryo kung maglalandfall si Bagyong Dante. Pero take to ipapaalala ko mga kaibigan dahil nga po sa trap or extension itong si Bagyong Dante ay patuloy naman niyang pinapalakas ang epekto po ng habagat sa malaking bahagi po ng ating bansa. Kung titignan nyo mga kaibigan ko mga kababayan, meron tayong tinatawag pa rin ng forecast weather condition. Mga lugar ho ito na apektado ng habagat or southwest monsoon. Malaking bahagi ng ating bansa ngayon ang lubog ho sa baha dahil sa malawakan at tuloy na pag-uulan. Tila hindi pa po natapos dahil na naman meron tayong bagong bagyo na si Dante na siya nagpapalakas sa habagat. So sa area pa rin ng Metro Manila, Bataan po, Zambales, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro. Kasama na rin ho dyan ang Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, kasama na ang Bulacan. Ang lagay ho ng panahon dyan, yung tinatawag natin na monsoon rains. Ito ho yung malakas na tuloy-tuloy na pag-ulan. Usually ayaw natin ng ganon. Dahil yun ho ay mabilis magpabaha sa mga bahaing lugar, lalo na sa Metro Manila. So maging handa tayo sa mga posibilidad na po pwede pong mangyari. Sa area naman ng Ilocos Region, Nueva Ecija, Quezon, dares po ng Mimaropa, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Ang lagay ho ng panahon dyan, occasional rains. Ito yung maghapon na tuloy-tuloy na pag-uulan. Minsan lumalakas lalo na ho sa hapon at sa gabi dahil pa rin yun sa habagat. So posibleng impact pa rin ito ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Marami nagtatanong sa atin kung kailan daw mawawalang epekto ng malakas na habagat. Mga kaibigan, hanggat meron tayo na mamonitor na bagyo, mga low pressure area sa loob ng ating bansa mga kaibigan ay magtutuloy-tuloy yung paglakas ng habagat. Ang nangyayari kasi dito, nagkakaroon ng interaksyon itong bagyo na bubuo sa loob ng PAR kasama ng LPA dito sa habagat. Parang ang senaryo ay Fujiwara effect, yung sinasabi nating dalawang bagyo, pero ito sa senaryo naman ito habagat. Parang ganun ho yung epekto. Kaya lumalakas mga kaibigan yung pagbibigay ng sama ng panahon ng pagpapaulan nitong habagat sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Magkagayon man mga kaibigan, alamin naman natin yung dami ng ulan na posibleng maranasan sa bawat lugar ngayong araw po ng Miyerkules, July 23. Inaasahan po mga kababayan ko ngayong araw ang 200 mm sa dami ng ulan, posible pa yung ibaba, depende sa sitwasyon. Sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas,
at Occidental Mindoro. Ngayong araw din, ina-expect natin ng 100 to 200 mm sa dami ho ng ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, Nueva Ecija, Quezon, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque, Romblon, Masbate, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. So ngayon, yung mga bahayang lugar dyan, yung mga landslide prone area, mag-ingat sa banta po ng sama ng panahon, lalo na dito sa habagat. So inaasahan din natin, no, ay by tomorrow, Thursday afternoon, July 24, meron pa rin tayong 200 mm sa dami ng ulan sa Pangasinan, Zambales at Bataan. 100 to 200 mm sa dami naman ng ulan sa La Union, Benguet, Pampanga, Bulacan pa rin po, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Quezon, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque, Romblon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes at Antique. So mga kaibigan, ngayon pa lamang po maglinis tayo ng kapiligiran natin kung humihina po ang banta ng pag-uulan dahil yung mga basura minsan nagiging main cause ng pagbabaha, bumaba rin mga plastic sa mga kanal. So mga kaibigan, kung titignan po ninyo, halos buong week na ito hanggang sa Biyernes po ay makakaranas tayo ng malawakang pag-uulan dahil huyan sa habagat or southwest monsoon. So kung titignan nyo naman mga kaibigan ko, ito nga pong si Bagyong Dante, wala ito, hindi ito magiging category bilang typhoon o super typhoon. Ang pinakamalakas niya mga kaibigan ay tropical storm. Lalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating pa po ng July 25 sa ganap po na alas 2 po ng madaling araw. So mga kaibigan, bukod dyan, itong LPA din, no, malapit sa extreme northern Luzon at yung nasa labas ng PAR, patuloy pa rin natin i-monitor. May mga chances kasi tayo na nakikita dito na after nga po lumabas nitong si Bagyong Dante, ay posibleng panibagong bagyo na naman po ang mabuo po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito na mga kaibigan, si Bagyong Dante ang magiging panghuling bagyo ngayong buwan po ng July. Then ina-expect naman natin pagdating ng Agosto, 2 hanggang 4 na bagyo po ang posibleng mabuo, no? At i-monitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. After ni Bagyong Dante, Bagyong Emo nga susunod, no? Bagyong Fabian, Gorio, yung mga bagyo na yan. So i-monitor natin, ipanalangin natin ngayon pa lamang na ilihis sila ng Diyos sa ating kalupaan at hindi direktang tumama mga kaibigan. So nakita naman natin nangyari yan dito kay Bagyong Dante. Hindi siya tatama sa ating kalupaan bagkos nag-record siya mga kaibigan. Kaso yung epekto naman niya ay pinapalakas ang habagat. Chance din na higupin niya isang LPA na lapit po sa extreme northern Luzon at maging dobling epekto ng lakas nga po nito si Bagyong Dante. Paalala ko mga kaibigan, unang una ay manatili tayong ligtas sa ating mga lugar na tinutuluyan sa ngayon. Mag-imbak tayo ng sapat na pagkain na tatagal ng ilang araw, no? Manatiling updated sa aking binabalita patungkol sa lagay ng panahon. I-safety yung mga importanteng gamit, lalo ng mga papeles, tali po natin yan, i-plastic natin para hindi po mababasa, no? At gayon din mga kaibigan ko, always po tayo magdala ng payong, jacket, kapote. Panlaban po yan sa mga biglang bugso po ng pag-uulan. Sa ngayon yan muna ang update natin sa lagay ng ating panahon. And please huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.